Magandang araw mga ka-DE64W every wagon. At ngayong araw nga ay ibibideo natin kung paano umakyat o gaano ba kalakas itong ating DE64W every wagon. So ngayon guys, titingnan natin kung kayang-kaya ba ng ating minivan itong high hills road na paakyat. Trap road pa ito. Hindi to katulad ng mga simentadong daan na talagang dire-diretso kahit gaano kataas okay lang. Pero ito mataas na siya tapos rough road pa, talagang hindi mo pwedeng bilisan at dahan-dahan lang yung patakbo. At ngayon po ay mag-change tayo ng transmission mula sa drive dahil automatic po ang ating sasakyan at ilalagay natin sa number 2. Kung baga sa manual po na sasakyan ay nakasigunda po ito. Kaya wala pong problema ito, paakyat na po at dire-diretso po ang ating pagdadrive, paakyat. At ito po kayang-kaya talaga ng ating DE64W every wagon. At na road test ko na rin po ito sa iba-ibang mga daan na rough road. Talagang kayang-kaya po ng ating DE64W every wagon na automatic po. So wag po kayong mamroblema kung yung mga daan nyo ay matirik, mataas, tapos nagalanganin kayo kumuha ng DE64W every wagon, ay wala pong problema. Kayang-kaya po ng ating sasakyan kahit automatic po at hindi manual. So ngayon po ay pababa na tayo dahil umakyat na tayo. At sa ating pong pababa, pwede po nating ibalik sa drive yung ating transmission. Kayo pong bahala. Ako po dito dahil simentado na po yung pababa namin dito, ay inilalagay ko na po sa drive. Pero pag dumadaan ako sa rough road na at hindi simentado, binabalik ko sa number 2. Kung baga sa manual ay segunda, para yung kapit ng ating makina ay tamang-tama at nakakapag-adjust tayo sa foot brake kung gaano kabilis yung pagpapatakbo natin. Katulad nito, nakadrive po ako dahil simentado po pababa yung daan namin. At ngayon po ay rough road na naman, kaya ibabalik ko ulit siya sa number 2 para po yung lakas ng makina ay nami-maintain po natin kung gaano kabilis at gaano kahina yung makina na ating pagdadrive. Kaya mas mabuti na ilagay natin sa number 2 kapag tayo ay pababa tapos rough road, para maintain natin yung ugong ng makina sa pagpapatakbo. Katulad nito na masyadong rough road at kailangan dahan-dahan yung pagpapatakbo, ay kailangan talaga naka number 2 tayo. At ganun din kapag paakyat tayo, nilalagay natin sa number 2. At kung hindi naman masyadong puno yung karga ng ating minivan, okay po yung number 2 kahit mataas pa po yan. Pero kung talagang masyadong mabigat yung dala ng ating sasakyan, pwede po nating ilagay sa letter L o lower. Kung baga sa manual ay primera. Pero dito sa ating DE64W every wagon ay ilalagay natin sa letter L, kung baga lower. Ito na yung pinaka number 1. So ito, naka number 2 tayo dahil pababa tayo at masyadong mahirap yung daan, rough road. Hindi pwedeng masyadong mabilis, dahan-dahan lang. Kaya alalay po natin palagi yung foot brake natin para po hindi tayo tumatama doon sa mga malalaking bato na dinadaanan. At kapag dumadaan na tayo sa medyo makinis-kinis na daan, pwede nating ibalik sa number 3. Katulad dito na medyo okay na yung daan, nilalagay ko na po siya sa drive. At kayo po sa inyong sitwasyon ng pagdadrive sa inyong mga daan. Kaya ako po sa DE64W every wagon, wala pong problema. Mapa-rough road man yan, paakyat, pababa, kayang-kaya po yan. Wala pong problema. Kasi mayroon pong nagsasabi na baka pang highway lang ang DE64W. Hindi po. Kasi ito, subok na po ang sasakyan ito na binili ko. ay
ay talagang kayang-kaya po kahit po ay mahirap yung daan, rough road. Kayang-kaya po ng DE64W every wagon. Kaya sa mga nag-aalangan pong bumili dyan, ito pwede nyo po itong bilhin yung DE64W. At mapa-automatic man yan o manual, wala pong problema kasi yung makina nila same lang yung lakas ng makina. Okay, so sana po ang video nito ay nakatulong sa inyo at pa-subscribe po sa mga baguhan dyan at palike na lang po sa video na ito kung meron kayong natutunan o kung nakatulong sa iyo ang video na ito. At maraming salamat po at sana po ay nakatulong sa iyo ang ginawa kong content nito.